tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! O, Apo, nakahanda na ba ang higaan natin? Opo, Lola! Naikabit ko na rin po ang kulambo. Ay, mabuti kung ganun, Apo, para matutulog na tayo pagkatapos nating manalangin. Lola, bakit po ba tayo nananalangin bago matulog? Tapos pagkagising naman ng umaga, nananalangin tayo ulit. Bakit po ba, ha? Siyempre, para makapagpasalamat tayo sa poong may kapal sa ibinibigay niyang buhay at lakas ng ating katawan. Ganun po ba, Lola? Oo, at gusto ko, kahit wala na ako, ay patuloy mong isa sa pamuhay ang mga itinuturo ko sa'yo, ha? Lola naman, bakit niyo naman sinabing kahit wala na kayo? Kasi Apo, hindi natin alam ang buhay. Pwedeng buhay tayo ngayon, pero bukas hindi na. Tulad ko, matanda na ako. Hindi natin alam kung kailan babawiin ng poong may kapal ang buhay ko. Bakit pa, Lola? Ilang taon na ba kayo? Ay nako, 62 na ako. 62 lang pala kayo, di malakas pa kayo. Tignan niyo si Lolo Conor na kapitbahay natin. 70 na siya pero nag-iigib pa rin ng tubig. Ay nako, batang ito. Ang dami-daming alam. Halika na nga doon sa kwarto at manalangin na tayo para makakatulog na tayo. Gumanda na naman ang umaga ko. Makita ko lang babaeng sinisinta ko. Sold na ang araw ko. Tumigil ka nga dyan, Kanor. Baka may makarinig sa'yo Totoo naman ang sinasabi ko Kung hindi nga lang ako napikot ni Biyang, di tayong dalawang magkasama ngayon sa iisang bubong. Matagal ng panahon yan. Malalaki ng mga anak natin. Ito nga't may apo na tayo pareho Lola! Lola! Nariyan na ang pinakamamahal mong apo. Hello, Lola! Hello po, Lolo! Ay, nako. Saan ka ba galing? At pawis na pawis ka. Ito po! Binilhan ko kayo ng paborito ninyong binatog. Narito pala si Lolo. Wala siyang binatog. Sandali lang pa, Lolo. Bibilhan ko rin kayo ng binatog. Yan lang po kayo. Napakabait talaga ng apo mong yun. Siguro kung dito lang nakatira ang mga anak ko, baka magkakalaro sila ng apo mo. Sinabi mo pa. Nasaan na ba sila ngayon? Nasabay nila yung dalawa. At doon na rin nag-aaral ang mga anak, kaya bihira kong makasama ang mga apo ko. Huwag ka nang malungkot. Kasama mo naman si Delia na nag-aasikaso sa'yo Oo nga. Kaya lang hindi na siya nag-asawa. Kung nag-asawa rin sana siya, may apo na rin siguro ako sa kanya. Hayaan mo na. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Ang importante ay naririyan siya na kasakasama mo araw-araw. Tamang-tamang paghahanda ko ng pagkain. Maya't maya lang magigising na ang apo ko. Lola! Apo, gising ka na pala. Halika na dito sa lamesa at nang makakain ka na. Bakit hindi niyo ako ginising, Lola? Ayan tuloy, late ako. Okay lang, Apo. Sabado naman ngayon Ha? Sabado ngayon, Lola?
ibig sabihin wala akong pasok? Oo, kaya hindi kita ginising. Kasi tuwing Lunes hanggang Biyernes maaga kag nagigising. Kaya hinaayan kitang matulog ngayong Sabado naman ngayong araw na to Oh, maghugas ka na ng kamay mo at nang makakain na tayo. Wow, Lola! Hotdog at tosino ang ulam natin! Parehong paborito ko po! Siyempre naman, Apo. Gusto kong lutuin lahat ng paborito mong pagkain para marami kang makakain. Talaga, Lola? Oo, mahal na mahal kita, Apo. Huwag kayong mag-alala, Lola. Paglaki ko, ako rin ang mag-aalaga sa inyo. Talaga? O naman po, inaalagaan niyo ako at minamahal niyo ako. Kaya paglaki ko, aalagaan ko din kayo at mamahalin ko rin kayo. Batang ito, oo. Oo na, sige na. Kumain ka na para makapagbihis ka na at mayroon tayong pupuntahan. Ha? Saan tayo pupunta, La? Ikaw, saan mo ba gustong pumunta? Gusto kong pumunta sa plaza sa bayan, sa children's park. Marami ako makakalarong bata doon. At pagkatapos kong maglaro, kakain tayo sa isang sikat na fast food. Sige, yun ang gagawin natin. Kaya kumain na tayo para makapamasyal na tayo. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Bakit? Natuklasan kasi ng management ang ginagawang pangungupit ng tresurero namin ng kumpanya. Oh, bakit pati ikaw natanggal? Kadikit kasi ako ng tresurero Kaya? Ano? Kaya pati ako dinawit. Dahil nga doon sa dikit kami. Pinanghilaan nilang pati ako nakikinabang. Oh, hindi ka nga ba nakinabang? Hindi Teka nga muna. Maalala ko pala. Paano ka nga ba nagkaroon ng Toyota Volvo, ha? Saan pa? Sa sahod ko. Sahod mo? Samantalang nauubo sa pangangailangan natin dito ang sahod mo. Dahil pareho nang nag-aaral ang mga anak mo. Huwag mong sabihin, galing sa kupit ang pinambili mo ng sasakyan mo. Ano naman kung galing sa kupit? Di ko naman hiningi sa tresurero namin Siya naman yung kusang nagbibigay. May extra ka palang pera ng mga panahong yun Hindi mo man lang sinasabi sa akin? Hindi ka man lang nagbibigay sa akin? Anong hindi? Yang Smart TV. Saan mo galing yan Yung pinagwiwilo sa amin mo. Saan mo ba kukunin yun? Sa akala mo? At halos yung linggo-linggo na pagpapamanicure mo. Saan kukuha ng pera nun? Doon sa binibigyan ng tesorero namin. Paano yan? Wala ka na palang trabaho ngayon. Hindi bale. Ginagraduate na naman yung panganay natin sa pasukang ito. At ang buso naman natin may educational plan na yan. Kaya hindi tayo masyadong mahihirapan. Anong hindi masyadong maapektuhan? Paano ang pang-shopping at pagpapaganda ko? Di tigilan mo na pagpapaganda mo. Total, matanda ka na rin. Nako, late na yata ako. Tiyak na nagsisilabasan ng mga bata ngayon. Tita? Susundin niyo na ho ba sa school si Maggie? Sande, ikaw pala. Ito nga nagmamadali na ako at labasan ng mga bata sa eskwelahan
Isabel na po tayo kung ganun. Nagmamadali rin po ako eh. Tayo ulit, ha? Eh, saan ka ba pupunta? Mamamalingki ka na naman ba? Eh, bibili lamang po ako ng gamot ni Itay. Ha? Gamot? Bakit? May sakit bang Itay mo? Uho. Ubus na kasi ang gamot niya eh. Hindi kasi niya sinasabi sa akin. Kung hindi ko pa chinik up sa cabinet niya, hindi ko pa malalaman na naubos na niya. Eh, bakit? Hindi ho ba niya nababanggit sa inyo? Eh, hindi eh. Para nga siyang malakas tingnan eh kung nagkukwentuhan kami. Ayaw niya kasing ipasabi sa iba. Pero dahil alam kong malapit siya sa inyo, kala ko nabanggit niya sa inyo. Hindi eh. Eh, kaya wag po ninyong babanggitin sa kanya ha, na sinabi ko sa inyo. Magagalit yun pag nalaman niyang sinabi ko sa inyo. Oo, hayaan mo't mananatiling lihim ang bagay na yan. Hindi ko sasabihin sa Itay mo ang tungkol sa nabanggit mong sakit. Oh, Apo, nakapag-review ka na ba ng lesson mo? Kung nakapag-review ka na, halika na at matulog ka na at gabi na. Opo, Lola! Tatapusin ko lamang itong pinapanood kong karton. Sandali lang po to. Eh, naantok na ako, Apo eh. Mauna na po kayong matulog. Tatapusin ko muna ito. O sige, tapusin mo lamang yan at pumasok ka na rin sa kwarto, ha? Opo, Lola! Ha? Nagre-ring ang cellphone ng lola ko. Naiwan niya dito. Teka, sasagutin ko. Sino kaya to? Hello po! Sino ito? Bakit mo hawak ang cellphone ng inay ko? Ha? Nasaan ang inay ko? Sino ba ang inay niyo? Sino pa? Di yung nagmamay-ari ng cellphone na yan? Kaya't ibigay mo sa kanya. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. O anak, napatawag ka. May problema ba? Sino ba yung batang sumagot sa cellphone niyo? Eh sino pa? Di yung pamangkin mo. Alam mo namang siya lang kasama ko dito sa bahay eh. Tatanungin mo pa kung sino? Alam ko. Ang ibig ko lang sabihin, bakit niya pinakikialaman ang pagsagot-sagot ng cellphone ninyo? Eh naiwan ko kasi sa upuan tong cellphone dahil nga pumasok na ako sa kwarto at matutulog na sana ako. Uli-uli, sabihin niyo sa batang yan na huwag pagkikialaman ang cellphone ninyo. Anak naman, ano naman ang masama kung sinagot niya ang cellphone? Bakit nagagalit ka? Eh magpasalamat ka nga at sinagot niya ang cellphone. Dahil kung hindi tayo nag-uusap ngayon. Eh teka, bakit ka nga ba napatawag, ha? May problema na naman ba kayong mag-asawa? Ha? Nagsisilabasan ng mga batang mag-aaral. Pero hindi ko pa nakikita ang apo ko. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Dati-dati, siya lagi ang nauunang lumalabas ng gate. Pero ngayon, wala pa. Marami na ang mga batang lumalabas, pero hindi ko pa rin siya nakikita. Ay, naku, elepante ka! Bata ka, oo! Nagulat ako sa'yo, ah! Magagulatin na. Eh, ginulat mo ko, eh. Eh, teka,
Bakit ba ang tagal-tagal mong lumabas ng gate? Nagsilabasan ng mga kapwa mo mag-aaral eh. Wala ka pa rin. Saan ka ba galing? Paano ninyo ako makikita? Nandito lamang ako sa tabi ninyo. Ano? Ay, nako, naririto ka lang pala sa tabi ko eh. Oo, at hindi niyo ako nakikita kasi ang mata niyo nandoon sa gate. Samantalang pinapanood ko lang kayo. Ay, nako, basag ito. Lagi na lamang akong niluloko. Kasi gusto ko lamang kayong patawanin, Lolo. Ha? Kasi napapansin ko nitong mga huling araw, napakalungkot ninyo. Bakit ho ba? Ha? Ay, nako. Napapansin na pala ng apo ko ang kalungkutan ko. Lola, sagutin niyo ako. Bakit lagi kayong nalulungkot dito mga nakaraang araw? Bakit po, Lola? Matagal pa naman ang labasan ng apo mo. Ito ang nilaga kong kamote. Kumain ka muna. Ay, salamat. Ang alin namang buntong hini ngayon. May problema ka ba? Ay, nako. Tinatanong mo kung may problema ako. Samantalang ikaw, hindi ka naman nagsasabi ng problema sa akin. Anong hindi? Kailan ba ako hindi nagsabi ng problema ko sa'yo? Hindi ba nung isang araw lang sinabi ko siyang problema ko kay Basyag na hanggang ngayon patay na patay pa rin sa akin? Ay, matagal ko nang alam yan. Ang ibig kong sabihin, yung latest naman. Wala. Wala akong problema. At kung mayroon man akong problema, kung ano ang gagawin ko, gayong selos na selos lagi si Erming sa akin. Abay, kamuntik pa akong tagain nung isang araw. Ha? Ay, talaga? Kamuntik kang tagain, Ermeng, dahil sa selos? Joke. Ay, matandang ito, oo. Akala ko, totoo na eh. Pinapatawa lang naman kita. Kasi para kang namumroblema eh. Ano ba talagang problema mo, ha? Inay! Si Beatrice, naririto na nga siya. Ano ang ibig mong sabihin? Dito na kayo titira? Opo, Inay. Pinapaupahan na kasi namin ni Paing yung ibaba ng bahay namin para kahit papano ay may mapagkukunan kami ng allowance ng mga apo ninyo. Allowance? Mataas naman ang sahod ng asawa mo ah. Kaya mo nga sila napapag-aral sa exclusive school eh. Noon yun, Inay. Hindi na ngayon. Bakit ba ang dami niyong tanong-tanong? Hindi mo pa nga ako pinagpapahinga eh. Saan ba kami matutulog ng asawa ko? Saan pa? Di doon sa dati mong kwarto? Ano? Doon? Ang lit-lit ng kwarto kong yon. Hindi ako makahinga doon kung dalawa kami ng asawa ko. Saan kayo magkukwarto kung ganon? Maliban lang kung maghihiwalay kayo ng asawa mo ng higaan. Doon ka sa kwarto mo at doon naman siya sa kwarto ng dating pinagkukwartuhan ng kapatid mo. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas
ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan